Hello, what's up? This is Scotman back again for another Ask Scotman po tayo yan. Ask Scotman, that means yung mga questions na iniiwan nyo sa YouTube, sa Facebook page natin, sa Facebook group, at kung saan pa na tinatag nyo ako. Pag okay yung tanong, yes, sasagutin natin yan. And kapag marami makikinabang sa tanong na yon, goods po yan. So, i-feature natin yan dito. So, unang mga tanong, papakita ko na agad sa inyo yung mga tanong, then you can decide kung gusto nyo magstay, kasi gusto nyo marinig yung sasagot ko or info, or not, pwede na kayo mag-move on. Okay? So, ito po yung mga tanong. So, sa unang tanong, galing kay Boss Christopher Zabalino 1083. Boss, shoutout sa'yo. Boss, may bypass charging na ngayon. Okay lang ba yon sa battery health? Meron na rin silicon carbon battery ngayon. Baka need mo na rin mag-update sa tips. Yes, okay, sige. May konti na rin naman akong alam na. Recently, medyo nakafocus ang ano ko dyan. Inaalam ko anong tungkol dyan. So, ito yung mga nalaman ko na tungkol sa silicon battery na yan. Okay, next na tanong ay galing kay Boss Tres TV 5898. Boss, shoutout sa'yo. Lods, request ko lang how to fix kapag iniwan mo yung CP mo tapos pagbalik, nababawasan ng percent. Okay, sige. Interesting tanong. Galing kay Boss Tiny Brown 2216. Boss, tanong ko lang, paano kung yung FPS ng game is low to medium lang, pero yung smartphone is may settings na 90 FPS, 120, refresh rate pala to, 90 Hz, 120 Hz, 144 Hz screen refresh rate. Pag nilagay mo ba sa 144 Hz refresh rate sa settings ng smartphone mo, yung game ba ganun din ang magiging FPS? Good question. Pero alam ko basic lang yan, pero since may nagtatanong, ibig sabihin marami pa rin hindi alam kung paano ang translation ng FPS sa refresh rate. Now, kay Boss Austin, Boss, shoutout sa'yo, commented, Kuya, paano kaya i-fix tong akin? Sa TikTok yata to. Yeah, I believe sa TikTok to na iniwan na tanong. Commented, Kuya, paano kaya i-fix tong akin Samsung device ko? 5G naman siya. Tapos pag nag-speed test ako, download niya is 110 Mbps siguro ito. Pero pag in-game na ako sa ML, nag-unstable network na. Okay, magandang tanong din yan actually. Maraming hindi nakakaintindi tungkol dito sa part na to, na iba yung speed test sa actual na performance. Okay? So, na tanong, kay Boss Christian Gregorio o 06U o 6U. Anyway, basta kay Boss Christian Gregorio. Boss, tanong lang, gaming phone ba o camera phone? Halimbawa, pareho lang na Snapdragon 8 Gen 3. Same OS version. Same RAM, same ROM capacity, at almost same lang sa main specs nila. Main specs hindi 100% pareho. At least sa main specs, parehong-pareho. So, tanong, alin phone ang mas tatagal ng ilang taon? Taon yan, I'm sure. Taon lang. Okay. Kung for casual use lang gagamitin as main driver. Okay, actually maganda rin tanong yan, pero sasagutin pa rin natin. Kay Boss Aaron, lang po, may paraan po ba para lumabas sa FB ko ang original na kuha ng video ko via video recording gamit ang 1080p at 60 fps. Okay, marami-rami tayong tanong na sasagutin ngayon, so tisig nyo na. Mas maganda, mas marami tayong makover kasi. Again, kay Boss Christian Gregorio, dalawang tanong pala niyang nakapasok, no? Okay, since maganda yung tanong, why not? Boss, paano ingatan ang AMOLED phone para tumagal for years? Okay, actually nasagot ko na to, pero sige, basic lang naman siguro yan. And yun lang, yun na po lahat. So yun po yung mga tanong. Interesado ka pa rin ba? Kung interesado ka, let's start. So sa unang tanong, galing kay Boss Christopher Zabalino 1083. Boss, may bypass charging na ngayon. Okay lang ba yun sa battery health? Actually, very good po yun sa battery health kasi actually hindi na po yan bagong technology. Technology na po yan, matagal na sa mga laptops. Even before pa yan ilagay sa smartphone, ginagamit na yan as feature para sa mga laptops para hindi siya agad masira. I'm sure sa dami na nang na-repair ko ng mga laptops din. Hindi kasi siya default na naka-setup sa Windows. Wala pong default o built-in or something na easy access ba? Yung pagtingin mo sa settings, nandun na iba-bypass charging. Wala po ganun kasi sa Windows. So, that is why I'm sure hindi familiar ang iba dyan. But, dun sa mga alam at kumukuting-ting ng BIOS ng laptop nila, okay? Yung mga advanced users dyan, alam ibig sabihin ng BIOS. So, ang BIOS po kasi is yun yung parang hiwalay na settings, pero sa board po siya, sa board level. So, pag pinindot mo yung power button ng PC, ng laptop, pindutin mo lang yung Dell, F6, F10, yung gano'n, or F1, F2 para ma-access yung BIOS na yun. Okay? Hiwalay po yun na operating system sa Windows. Yun yung operating system bago pumasok ng Windows. Yun yung BIOS. So, sa tanong ni Boss Christopher Zabalino, Boss, may bypass charging na ngayon. Okay lang ba yun sa battery health? Meron na rin silicon carbon battery ngayon. Baka need mo na rin mag-update sa tips. So, unahin natin yung bypass charging. So, sa bypass charging,
Okay po yan. Actually, very healthy po yan. Provided na gumagana talaga yung bypass charging sa isang smartphone. Kasi kung hindi nyo pa po alam, is matagal na pong technology ang bypass charging. Parang dekada na yan. Before pa, ina-apply na yan sa mga laptop. Usually sa mga enterprise at saka mga gaming laptops. And sadly, alam ko hindi familiar ang karamihan dito. Yung mga basic users lang, mga advanced users na nakakaalam ito. Kasi yung bypass charging settings na yan is nakatago sa BIOS settings. Wala po yan. Hindi po yan nakadisplay sa Windows settings. So that is why kung hindi ka marunong mag-access ng BIOS, hindi mo alam na baka merong bypass charging na feature pala yung laptop mo. You can check kung paano i-access ang BIOS and then maybe see kung merong ang bypass charging doon na support. Okay? If I'm not mistaken, yung huling laptop na ginagamit ko, nabenta ko na yun kasi pinalta ko na siya ng mini PC. I switched to mini PC na kasi hindi na ako gumagamit ng mga Windows laptop. Recently, ilang buwan na rin, pero yung huling laptop na yun is meron siyang bypass charging sa BIOS settings. Okay? One of the reasons ba't ko binili yun, that was from Dell. Dell ThinkPad yata ko yun. Tama ba? Yeah, Dell ThinkPad yun. And meron din ako dati sa ROG. May bypass charging din. And I'm not really sure kung meron dati sa HP. Parang wala pala sa HP na yun. Kaya una kong dinispatch yun. But yeah, bypass charging is an old technology na ngayon, actually hindi na recent kasi ilang taon na rin naman. Pero late na rin kasi nakapasok siya sa smartphone. But yes, if effective talaga at totoo, legit na bypass charging technology yung nilagay sa smartphone mo, healthy po yun. Mas maganda po yun, hindi nalalaspag yung battery kasi pag sinaksak mo yung charger, direct po siya sa board. Okay? Hindi na po siya dumadaan sa battery. So that means hindi na i-stress yung battery at hindi agad nalalaspag or nade-degrade ang battery. That's bypass charging. Okay? Sa second question na iniwan ni Boss Christopherson is, meron na rin silicon carbon battery ngayon. Baka need mo na rin mag-update sa tips. Okay, konting background lang sa silicon battery, no? If hindi po kayo aware, silicon battery is still lithium battery. Ang pinalitan lang po sa lithium batteries ay yung anode. Okay? Actually, may magandang sample dyan from, I believe, Yuga Tech. Here, this is from Yuga Tech. Yeah, published noong September 26 last year. Ito po ang lithium battery na may silicon carbon. So ito yung luma, kung nakikita nyo ito sa left side, yan po ay graphite anode. Yan po yung normal na lithium battery. And yung capacity po niya, kung napapansin nyo, 372 mAh per G is gram maybe, I don't know. But sa silicon anode, kaya po niya hanggang 3,500. That's what? 100 times na differences. Pero the point is, yung tanong ni boss na baka kailangan na rin i-update, no, not really, kasi ang pinalitan lang po rito is yung silicon anode type, yung anode na part, which means na hindi na siya graphite ang ginagamit. Ang benefits na meron yan dito sa bagong silicon anode is possible na mag-increase yung battery capacity. Same size, sabi natin, same size pa rin. Kunwari, same size pa rin. Same size, sample. Same size dito sa aking, kunwari lang. Itong phone na hawak ko is mayroong silicon battery. Okay? And what if nagkaroon din itong phone na to, replica, pero ang nilagay is yung lithium-ion battery na luma. So, same size, possible na mas mataas ang capacity ng silicon na hawak ko. Possible na kung sa normal na lithium-ion battery, ang capacity is 5,000 mAh, possible na ang silicon battery is magkaroon ng 5,300 to 5,500 mAh na capacity. So, maliit lang po yun, di ba? Maliit lang currently kasi yun lang muna, parang kinakapa pa rin ng industry kasi yung technology. Kasi hindi po kasi puro positive din ang dulot ng paggamit ng silicon sa lithium battery. Ano yung mga differences? While yun nga, mas mataas ang tolerance niya sa malamig and mas mura di hamak kasi mas abundant po. Normally abundant ang silicon compared sa graphite na mayroon pang mga halong oxide, nickel, and cobalt. Kaya mas mahal ang lithium. Mas makakamura sa silicon, pero may problem nga lang sa silicon pagdating naman sa init. Okay, sa lamig, good siya. Hindi po basta-basta bumibigay. Pero sa init, which means dito sa Pilipinas, siguro sa US, okay lang malamig doon. Sa Japan, okay lang malamig doon. Sa Korea, sa Russia, malamig doon. Sa UK, may snow kasi doon. Yun. Pero sa mga tropical countries like ours, silicon carbon is medyo issue. Kasi, nagkakaroon ng expansion, nag-e-expand po. So,
just to give you para mas malinaw ha. Here, sabi dito, this is a study about advances in silicon carbon composites basically sa applications ng lithium-ion battery. Yes, take note, sabi ko, lithium-ion battery pa rin naman po ang silicon carbon battery. Ang pinalitan lang po doon is yung anode na part, which ito nga po, yun, ito yung anode na part. Yan, silicon anode. Okay? Ito yung dati, graphite anode, silicon. So basically, it's still lithium battery. That is why same pa rin halos yung bibigay ko na tips kasi wala namang masyadong nabago. But ito yung differences na epekto no pagkakaroon na pag na-expose sa init. Sabi dito, however, silicon-based anodes have a lot of drawbacks. Ito naman yung disadvantages. For example, the massive volume expansion up to 300%. Mind you, sa graphite na yung lumang technology ng lithium-ion, kapag nagkakaroon po ng volume expansion lalo sa init is around 10% lang. Pero sa silicon po kasi, nag-expand po yung battery up to 300%. Ano ibig sabihin yan sa layman's term? Prone po siya sa paglobo. Yung mga silicon carbon battery na technology ngayon is prone sa paglobo. That is why, although may potential siya na 10 to 40% increase sana ng capacity, bakit hindi sinagad sa 40% capacity? Bakit ang liit lang? 10 to 15% lang currently ang idinagdag. Like 500 mAh, nagiging 5,300 mAh lang o 5,500 mAh lang ang improvement. Kasi nga po, inuunti-unti kasi hindi pa nila ma-solve itong part ng massive volume expansion. Nalobo yung silicon carbon-based na battery na sa anode. Now, another supporting article from CNN, silicon could make car batteries better price. As you can see rito, the swelling problem. So, acknowledge na to ng industry na hindi pa talaga ganun kahanda ang silicon carbon battery technology. Dahil nga dito sa swelling problem, same din. Silicon forms an alloy with lithium sa process that can store more than 4 lithium atoms for every silicon. The additional lithium atoms and a lack of space to store them cause silicon to expand by about 300% din. So, hindi po ito gawa-gawa. That's the problem. That is why hindi pa po ganun kalaki yung, well, okay sana. From 5,000 mAh, kung 40% siguro, magiging 9,000 mAh na sana. Same size pa rin, magiging 8,000 to 9,000 mAh na sana. Ang capacity ng ganito kanipis na smartphone, hindi pa rin po pwede kasi nga prone pa po sa paglobo yung silicon carbon. Yes, it's an exciting time na meron ng konting improvement sa technology ng battery, especially sa capacity na part. Kasi for the past years, ang ini-improve lang nila is charging speed. Same capacity pa rin. So that means hindi mo pa rin na mag-charge agad lalo kapag nag-gaming ka every 3 to 4 hours. But this time, nagpo-focus na sila para i-expand na. Mas malaking battery na, same size pa rin. Nagulat nga ako na malaman na meron na pala siya nung 2023 pa. Ang unang gumamit ay si Honor sa Magic series nila. Yun nga lang, sobrang liit lang na nadagdag, like 300 mAh lang yata. And then si Huawei, yung trifold nila ng Huawei, yun, meron din po silicon carbon battery. Kung paano nila na-achieve yung ganong kanipis pero malaki pa rin yung battery is dahil sa silicon carbon battery technology. But again, still, hindi pa rin po ganun kalaki yung increase ng battery kasi nga, dahil sa problem lang, paglobo ng battery. Okay, hindi pa po nila nasosolve yan. Maybe, 2 to 3 years from now, masolve na nila yan. So, yun. Napahaba ko na yung tanong na yun. I hope nasagot ko yung tanong mo, boss. Need na rin mag-update sa tips, no? Ganun pa rin po kasi lithium-based pa rin naman po basically yung battery ngayon sa smartphone, even with silicon carbon. Okay? Mas prone pa nga sa paglobo yung battery, yung current ngayon. Okay? So, hindi pa yan yun. Hindi pa yan yung talagang papalitan na yung lithium. Siguro ilang taon pa, 5-10 years from now pa siguro, baka sakasakali. Pero right now, at least meron na tayong nakikitang improvement. Okay? So, sa tips, regarding sa battery tips, basically same pa rin naman. Yung pa rin yung mga nandito sa channel, yung pa rin ang i-recommend ko sa inyo sundan nyo. 30 to 80% pa rin, iwasan nyo mag-overheat. Overheating pa rin ang weakness ng lithium batteries. Kasi lithium batteries pa rin po ito. Yung anode lang ang pinalitan na part. Okay? Now, galing kay Boss Stress TV. Blood, request ko lang, how to fix kapag iniwan mo yung CP mo tapos pagbalik mo nababawasan ng percent. Okay, this is actually normal. Okay? Ang hindi normal lang siguro is kung ilang percent ba yung nabawas. Kasi pag iniwan mo yung smartphone mo, naka-on pa rin naman yun. Naka-off lang yung screen pero naka-on pa rin yun. Why? Tumatanggap pa rin siya ng notifications. Nakaabang pa rin siya na may mag-chat, may mag-text. So kapag may nag-call, magre-ring yung phone. Kasi guess what? Naka
on pa rin kasi yung phone. So that is why naka-on yung phone na naka-off lang ang screen, pero tumatakbo yung CPU, yung chipset sa loob, it means kukonsumo po yun ng battery. So normal po yung pagbabawas. Ngayon, gaano kalaki or kalakas siya magbawas kapag iniiwan mo at ilang oras? Yun yung question. Kung siguro, isang oras mo lang siyang iniwan pero ang nabawas 10%, may mali doon. Kasi dapat, isang oras, 1 to 2% lang. At least, kasi gumagana pa rin naman yung smartphone. May mga smartphones na sobrang ganda na optimization kahit maghapon mong iniwan is 1 to 2% lang yung pinaka nabawas. Goods yun. Yun talaga magandang optimization. But I think apektado doon yung notifications na part. Baka may konting delay din or something. Now, how to fix ang problem? So, siguro kapag iiwan mo yung smartphone mo, sa recent mo, familiar naman kayo sa recent, this one, swipe tayo pataas, yan po yung mga recent. Okay? So, siguro, tanggalin mo yung mga nandyan sa recent mo, tanggalin mo, iwan mo lang yung maybe yung importante sa'yo like Messenger and Gmail or WhatsApp, ano ba, mga messaging apps lang ang iwan mo sa recent. So tanggal. So iwan mo lang siguro isang Messenger, open Messenger, yan, iwan mo yan dyan, then yun, siguro yun na lang para mabawasan po yung pagbawas ng battery or nagra-run sa background. Maraming hina-handle ang chipset mo kasi iwan mo naman siya sa, sabi mo, sa isang lugar. Babalikan mo pa mamaya. Like siguro maliligo ka, maglalaba ka or something. Iwan mo na lang yung importante, yung chat, yung call. Yun na lang, iwan mo doon sa recent. Okay? Also, medyo siguro bawas-bawasan mo rin yung social media na naka-install sa smartphone mo. Like yung iba dyan, may Facebook app na, meron pang Facebook Lite. Ang daming accounts. Tapos, hindi lang yon, may Facebook Lite na, meron pang clone Facebook Lite ulit. And then clone Messenger ulit. So sa dami po nun, yung mga social media, especially social media ng Meta. Ang mga social media ng Meta is Instagram, Thread, Facebook, Messenger, WhatsApp. Ano pa ba kung hindi alam yan? Yan po, lahat po ng apps ng Meta ay malalakas po kumain ng battery. Maniwala kayo sa hindi. Gusto nyo, test nyo sarili nyo, i-observe nyo, isa po sa pinakamalakas kumain ng battery, ang Meta apps. Lahat po yun. So, kung ayaw nyo na malakas kumain ng battery, ang mga apps, magbawas kayo ng mga social media nyo. Especially yung mga clone apps. Malakas po yan kasi sandboxing po yan. Sandboxing is parang virtual environment po yan. Mas malakas po yan sa CPU, sa chipset, yung sandboxing. Okay? So, yun. Yun yung fix na pwede kong ituro sa inyo. Basic lang yan, napakadaling gawin. Hindi nyo kailangan ng advanced knowledge doon. Okay? Next, kay Boss Tiny Brown. Boss, tanong ko lang, paano kung yung FPS ng game is low to medium? Okay, low to medium, sabihin natin 60 FPS na. So, low to medium eh. Pero yung smartphone is may settings na 90Hz, 120Hz, 144Hz refresh rate. Okay. Pag nilagay mo ba sa 144 refresh rate sa settings ng smartphone mo, yung game ba ganun din ang magiging FPS? No, syempre hindi. Kahit isagad mo yan sa 144, kung ang game or app ay hanggang 60, 60 lang yon. Automatic bababa ang refresh rate. Okay? Kahit i-test mo na ngayon, iset mo ngayon, saglitin mo kung marunong kang mag-access ng developer options. Iset mo sa developer options, open mo, huwag mo nang buksan ng Gcash mo, okay? Mamaya mo na buksan ng Gcash mo pagka i-off mo na yung developer options. So, buksan mo yung developer options mo, pasok ka sa developer options, hanapin mo yung show refresh rate, okay? Pag nakita mo yung show refresh rate, usually may lalabas yan dito na kung ano yung refresh rate na naka-on. Tapos, sa display settings, normal, labas ka na ng developer options, normal na display settings na, punta ka sa refresh rate settings. Isagad mo 144 kung meron 144. Kung 120, 120, okay. And then, try mo ngayon na mag-open ng app na hanggang 60Hz lang. Matik yan. Yung naka-display dito na 120Hz, bababa siya sa 60. Okay? Kasi ang masusunod, kahit na ang phone mo ay 144Hz screen refresh rate yan, kung ang kaya lang ng apps or games ay 60, 90, hanggang doon lang talaga yon. Bababa talaga, mag-a-adjust talaga yung phone. Okay? Yung refresh rate ng phone. Okay? So, tandaan nyo, laging ang nag-a-adjust ay yung mas mataas. Ang laging nasusunod ay yung mas mababa. Okay? Same lang yan sa charger. Okay? Yung charger mo is 100 watts. Pero yung phone mo, hanggang 30 watts lang. So, kapag sinaksak mo yung 100 watts sa 30 watts, ang masusunod, yung mas mababa. Ang mag-a-adjust, yung mas mataas. So, 100 watts, mag-a-adjust sa 30 watts. Same sa FPS and refresh rate. Mas mababa ang FPS na kaya, kahit ang smartphone mo ay 120Hz, bababa po siya kasi ang masusunod yung mas mababa. Ang masusunod lagi ay yung mas mababa. Ang mag-a-adjust yung mas mataas.
Ganon sa technology, smartphone technology na to. Okay? Understood. Lipat tayo. Kay Boss Austin. Kuya, paano kaya i-fix tong akin? Samsung device ko, 5G naman. Tapos, pag nag-speed test ako, download niya is 110 Mbps. Wow, lakas. Pero nag-in-game na ako sa ML, nag-unstable network na. Boss Austin, kasi ganito yan. Medyo wrong kasi yung akala natin na pag mataas yung speed test, like sabihin natin, mataas ang signal sa area nyo. Good. Very good. Ang taas ng signal sa area nyo. Kaya hanggang 100 Mbps, kaya nasabi rito. The problem is, isang factor lang po yun sa internet, sa signal, sa reception ng signal, so on and so forth. Isang factor lang po yun. Hindi nyo po kasi kinoconsider na importante din yung factor na meron ding epekto yung traffic ng server. Ang tinutukoy ko rito sa sitwasyon mo, sa ML, may server din po ang ML. Merong oras, may oras po sa ML. Kasi alam ko, milyon-milyon talaga ang players ng ML. Araw-araw yan. Now, merong oras sa isang maghapon na sobrang daming sabay-sabay naglalaro sa ML. And kapag ka na-tempo ka pa, so isang factor yun ha, pagka maraming naglalaro, traffic yun, tawag doon internet traffic or user traffic, something like that. So kapag marami doon, apektado po doon yung ping. Yun nga yung millisecond, nag-unstable network na so on and so forth. One factor yun. So, another factor na yun. That's yung una, yung internet speed mo. Pangalawa, yung server traffic. Pangatlo, kapag ka ang mga natapat sa'yo ay iba-ibang bansa, factor din po yun. Na, kunwari, dalawa lang kayong Pilipino. Dalawa lang kayong player na Filipino, tapos yung iba nasa India, yung iba nasa UK, so on and so forth. And then, yung kalaban nyo, ibang bansa rin. So, factor din po yun. Kasi, medyo mahirap magtugma. Lalo pa pag nataon na yung mga ibang kalaro mo is may hina din ang signal. Ikaw, ang lakas ng signal mo, 100 Mbps. Pero yung kalaro mo na taga-India, slow internet pala. Okay? Or, kalaro mong Pilipinas, Pilipino din, kapwa Pilipino, sa ibang lugar nga lang, siya pala yung mahina ang signal. Another factor yon. So, tatlo na. Okay? May 4 factor pa. Yung APN na ginagamit mo. Okay? Yung APN na ginagamit mo, what if mataas din ang traffic? 4 na factor na. Pang-5 factor, what if yung DNS na ginagamit mo is mataas din ng traffic? Kung matagal na kayo dito sa channel, napanood nyo yung tungkol sa DNS, yes, so 5 factors na. So, hindi porket mataas ang signal, malakas ang signal sa area mo is maganda na ang always ang laro. Hindi po ganun lagi yung sitwasyon. Kailangan mo i-consider may iba pang factors. Okay, although malaking factor na malakas ang internet mo, pero i-consider mo rin na online yan. May iba pang involved na mga tao, may ibang involved na mga factor like APN, DNS, and traffic sa servers. Okay? Naiintindihan kita sa part na to. And then dagdag ko pa rin, may pang-anim pa pala. Device mo ay Samsung. So, ang Samsung ba yan is Korean version o NTC version na talagang para sa Pilipinas? If Korean version niya, may problem din yan sa bandwidth niya. So, issue din yun, di ba? So, yun yung pang-anim. Pang-pito, idagdag na natin yung chipset din talaga. Minsan, yung chipset, yung kumokontrol sa modem, hindi niya kayang pagsabay-sabay na nagtatrabaho siya intensively sa graphics, sa mga pinipindot mo, sa mga commands na binibigay mo. Then, kailangan niya pang paganahin yung reception na malakas. Sasabay-sabay nyo. So, may pang-pito na. Ang dami na, no? Parami ng parami. So, malaking factor po yun. Iisipin nyo rin yun, okay? Kung gusto nyo na mag-improve yung experience nyo, maybe kuting-tingin nyo yung DNS, APN, and then siguro mas malakas pa na humakot na signal na Samsung device or any other device, hindi lang Samsung. Yung ibang brand din, factor din po yung malalakas ang chipset na ginagamit, mas malalakas na modem. Okay? And of course, paminsan-minsan, tweak-tweak din kayo ng DNS at saka APN. Okay? Pero I wouldn't recommend masyado yung APN na part kasi sa APN na part maraming nabablock na SIM card. So, siguro sa DNS na lang. Sa DNS wala masyado. Alam ko, wala akong nababalitaan na may nablock na SIM card dahil nag-e-edit silang DNS. And marami po tayong tips and tricks yan tungkol sa DNS dito sa channel na to. Hanggang ngayon, applicable pa rin po yung mga yun. Basta maniwala kayo sa hindi. So, yun po ang sagot ko kay Boss Austin. Okay? Next, kay Boss Christian Gregorio. Boss, tanong lang, gaming phone ba o camera phone ba? Okay, siguro tatanong siya kung gaming phone o camera ba. Halimbawa, pareho lang na Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, parehong OS version, parehong RAM, parehong ROM. Major, basta yung main lang, main na specs, parehong-pareho, pero may pagkakaiba kasi isa ang focus camera, yung isa focus gaming. Alin daw ang tatagal? Kung ang tanong mo lang ay kung alin ang tatagal, both naman yan. Lalo pag high-end, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. So high-end yan, flagship yan.
So, pareho po yung magtatagal. Nasa paggamit mo na lang yan. Siguro ang ano dyan is, alin ba dyan talaga yung sa'yo? Kasi, kung ikaw, boss, na nagtatanong, dapat ikaw ang nakakaalam kung ano ba ang focus mo. Mas gusto mo ba maglaro na maglaro o mag-camera na mag-camera? Ngayon, kung both, okay, both naman ang trip mo, siguro mag-focus ko na lang sa camera. Kasi, most gaming phones is hindi ganun kaganda ang camera. Even sa ROG, yeah, decent naman sa ROG, pero hindi, I don't think na kaya niyang tumapat talaga sa Samsung. No, sa what? Ano pa ba? Namang camera phone, Vivo X series, so on and so forth. Yung mga ganun, I don't think so. So, kung both gaming phone and camera phone, maybe mag-camera phone ka na lang. Kasi alanganin yung gaming phone na maganda ang camera. Pero ang camera phone, possible na gaming phone yan since meron siyang Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. The only problem is, hindi maganda ang thermal ng mga camera phones. Kasi ang focus nga nila is camera, not for gaming. So, yeah, expect mo na yun ang mawawala nga lang. Kapag pinili mo ang camera phone at gaming ka ng gaming, miss out mo yung mga features na yon. Lalo sa Red Magic na merong side triggers, shoulder triggers, mamimiss out mo yun. But, again, if sa both ka naglilin, camera phone na lang. Pero kung meron ka talaga specific, alam mo na camera phone ang gusto mo, camera phone talaga. Pero kung gaming talaga ang gusto mo, at alam mo, hindi ka rin naman talaga photographer, wala ka namang hilig talaga mag-camera. Ang camera mo lang pag gusto mo lang magyabang. Or pag may mga emergency lang, or may mga occasions lang, maybe go with gaming phone na nga lang. Okay? Pero again, if tingin mo, ikaw makakasagot yan eh. Kung tingin mo, both kailangan mo, doon ka na sa camera phone para at least andun pa rin yung chipset. Medyo expect mo lang talaga na may mga missing features na makukuha mo lang talaga sa gaming phone. Okay. Again, sa itatagal, doon sa pinakatanong mo kung alin ang itatagal, ilang taon, pareho yan. Pero usually, sa gaming phone, medyo pangit ang software updates. ROG and Red Magic, kasi sila lang kilalang gaming phone natin, 1 to 2 years lang sila eh. Pero unlike in Samsung, which is camera phone, alam ko 5, 6, 7 years, I don't know. Basta alam ko mas mahaba yung update support nila. So yeah, go for camera phones na nga lang. Yun lang. I hope meron ka napulot dun sa sinabi ko, parang magulo ba? Pero yeah, camera phone na lang siguro if ganun kakahati. Kay Boss Aero naman, may paraan po ba para lumabas sa FB ko ang original na kuha ng phone ko via video recording gamit ang 1080p 60 fps? Wala namang special, boss, kapag nag-upload ka. Just upload. Hindi mo kasi makokontrol kung ano ang quality ng video mo sa cellphone ng iba. Okay? Kasi automatic po na ina-adjust ni Facebook depende sa internet nung nanonood. Like ako, lahat po ng ina-upload ko sa Facebook, both Facebook and YouTube ay 4K. Pero malamang sa iba dyan, napapanood nila yung phone ko, lalo sa mga mahihina ang signal. Matik yan eh. Pag na-detect ni Facebook na mahina ang signal, yung pinaka-lowest ang ipapakita niya sa'yo. Kahit 4K ang in-upload ko, pero yung sa smartphone mo, ang hina ng signal mo, ang hina ng reception, ang hina dun sa area mo, malamang sa malamang, ang mapanood mo lang is 360p, 480p. Ganun lang kababa. Pero kapag nakalipat ka sa mas malakas sa internet, malakas ang sagap, wifi siguro, matik yan, kusa namang lilinaw yan. So, hindi mo po makokontrol na yan. Nag-upload ka ng video mo, 1080p 60. Alam ko, 30 lang ang supported ni Facebook. May 60 na ba siya? Kung meron man, sige, good. Okay, sige, given na natin siguro, meron naman siguro kahit 1080p 60. Hindi mo makokontrol yung napapanood nila sa smartphone nila. Kasi, iba yung signal nila sa signal mo. Okay? Don't worry, yung in-upload mo na 1080p, usually, 1080p naman talaga yan sa mga malalakas ang signal. Okay? 1080p yan. Expect mo lang na hindi na nga lang same quality. Malamang medyo bawas na ng konti yung bitrate. Usually sa bitrate, audio and video bitrate. Sa mga advanced users yan, alam nila yung tungkol sa bitrate. Pero yun nga, mas mababa na yung bitrate. Pero malamang same pa rin naman 1080p siguro. Pero yun yung bottom line. Ulitin ko lang ulit. Emphasis ko lang baka hindi mo na-gets. Hindi mo makokontrol yung quality ng video na in-upload mo sa smartphone ng iba. Kasi iba po yung signal nila. Malamang 1080p ka nga, yung screen display nila is 720p lang. Wala ka na magagawa doon. So, doon pala sa part na yun, wala ka na magagawa. 720p lang yung screen nila. And then there's that signal na baka napakahina din ang signal nila doon. So, wala kang control doon. Upload ka lang ng upload ng high quality video. Don't worry, napapanood yan ng mga malalakas ang internet at matataas ang display resolution ng smartphone or sa TV nila. Mapapanood nila yan ng mataas din naman usually. Pero again, wala tayong control. Wala pong settings kay Facebook na pwede nating i-fix na kung 1080p lang. Wala pong ganun sa kay Facebook.
Kasi sa dami ng users nila, kailangan nilang babaan yung quality ng mga videos and pictures. Otherwise, mapupuno yung server nila. Nangungupahan naman din po si Facebook kay Amazon servers. Yung pinaka-server nila sa Amazon po din mismo. So yeah, that's the reality. And then, Christian Gregorio, again, kay Boss Christian Gregorio, boss, paano ingatan ng AMOLED phone para tumagal for years? Basic lang eh. Sa tagal ko nang gumagamit ng smartphones, AMOLED ang smartphones, marami na ako dito, pero never pa ako nagkaroon ng screen burn. Why? Kasi hindi ko po ginagamit regularly ang light mode. Usually talagang parang 99% of the time na dark mode ako. Fix yan. Unang-una yon. Kasi doon pa lang, lalo na kapag ka AMOLED, kahit hindi AMOLED, kahit nga LCD lang gamit ko, dark mode pa rin ako. Hindi masakit sa mata pag ganun eh. Pero ang pinaka-benefits nga is iwas nga siya sa image retention at saka screen burn. Usually kasi ang screen burn i-start yan sa mga bright colors. Like lalo nakastack sa isang lugar, like sa Facebook app. Okay? Yan, dito sa Facebook app na to, yan, naka-white. Yan din, nakaset tayo sa white mode, sa light mode. So, usually, itong taas na part na to is yan, taas na yan, may mga ganito, yan. Naka-fix yan usually. So, kapag matagal ka nakababa dyan at naka-white, hindi ka naka-dark mode, babakat yan siguro after a year or two. Yun ay kung hindi ka madalas mag-overheat sa smartphone, like ginagamit mo, like sobrang init sa lugar, sa pwesto mo, tanghaling tapat ginagamit mo, maybe rider ka, nakatutok talaga yung araw, tanghaling tapat. Nako, isa yun. Isa sa take note dito, emphasis to, mabilis maka-cause ng AMOLED screen burn sa AMOLED is yung init. So, either naglalaro ka or sikat ng araw, basta init, magkakaroon ng screen burn agad dyan. Yeah, tested na po yan. At hanggang ngayon, hindi pa rin po yan na-fix ni Samsung. Si Samsung na yung pinakamagaling sa display manufacturing, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila fix yung AMOLED burn na yan. Yeah. Dumagdag patuloy yan sa law of obsolescence na tingin ko na practice. Para mabilis masira ang smartphone, mabilis palitan, i-promote natin na mas maganda ang mga AMOLED kasi mabilis silang masira. Conspiracy. Pero it makes sense kung isipin mo. So, yun lang pala. Ubus na ang ating mga questions. So, I hope na may natutunan kayo kahit paano, kahit konti lang. I hope meron. I really hope kasi sayang naman yung effort natin. Pero if meron, iwan naman kayo ng isang like. Malaking bagay. Like lang. Libre naman ang like. Isang click nyo lang sa like. Okay na eh. Masaya na ako eh. Like lang and then subscribe kung hindi ka pa subscribe and balik ka rito para alam mo na matuto ng mga ganitong bagay-bagay. Boring yung yung style ko, but at least kung kapag kailangan mo yung mga tips and tricks, meron dito. At saka siniseryoso natin dito yung mga tanong nyo, hindi natin binabalahura, hindi natin binabastos yung mga nagtatanong at hindi natin sila ginagawang katatawanan. Seryoso po natin sinasagot with respect and based lang din siyempre sa kaya ng utak ko na siyempre yung na-experience ko na napag-aralan ko na sa school, so on and so forth. Yun lang din naman sinishare ko sa inyo. So yun, ang ganda na lang. This is Scottman. Happy 2025. Naway makarami tayo ng ganito. Iwan na lang kayo ng mga questions nyo sa comment section. Yung mga sinabi ko rito, try ko na din mag-iwan ng mga links for references para hindi nyo naman sinabi na gawa-gawa ko lang yung mga pinagsasabi ko rito. Iwan tayo ng links. Iwan ko sa video description. Ang ganda lang, this is Scottman. I'll talk to you again soon.